Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito nga pala si Nognog Itik guys. Yan, so oras na para kumain siya. So binigyan ko siya muna ng tubig para makainom-inom muna. Yan, so paghahanda ko muna siya ng pagkain guys. Dati mahihain yan yung ngayon. O diba? Humaharap na siya sa video. Kunin ko muna yung plato mo. Sandali. Mamaya. Kung lalabas ha, mahuhulog ka rito. So yun guys, paghahanda ko muna ng pagkain si Nognog. Ito yung pagkainan niya. Gusto niya, sabi niya sa akin kanina, gusto niya malinis daw yung plato niya. Ayaw niya kumain ng marumi yung plato. Napakasela na itik. Kaya huhugasan ko muna siya. So malinis naman yung pagkainan guys kasi araw-araw ko namang nililinis bago siya pakinginin. Kasi bata pa yung itik, medyo maselan pa rin yung tiyan. Madali din silang magkasakit. Yung pinapakain ko dati guys sa kanya, feeds. Nahaluan ko ng kanin. So ngayong araw, naubusan ng feeds. Hindi kami nakabili. Kaya kanin muna with gulay. Yan guys yung kanin. Gagawin ko yan guys, lalagyan ko ng onting tubig. Tapos, dudurugin ko. Yan. Mekos-mekos. Yan. Durog na. So, ang paborito niyang kainin guys, repolyo. Yan, gustong-gusto niya ng may repolyo. Gulay. Nung binili yan ng anak ko guys, dalawa yan sila. Bali pinangalanan ko yung isa ng chin-chin. Ito gagayatin ko na maliliit para madali niyang matuka. Pinangalanan ko ng chin-chin. Kaso, nung araw din yun, namatay yung kasama ni Nognog na itik. Kaya, kasi Nognog yung nag-survive. Nakaano pa nga yan eh. Nakalagay sila sa plastic. Kala mo bumili lang ng ulam yung anak ko sa kanto. Para So pinagpaalam ng anak ko yan na gusto niya talaga ng itik. Siguro nakikita sa mga kalaro niya may itik. Naingkit. Pinagbigyan ko naman kasi syempre bata yan. Kailangan maliliit yung hiwa guys para pagka tinukaan niya agad na nakakain na para hindi masayang. Kaya kung naririnig nyo yung sigaw niya, gutom na yan. Hindi siya naghahanap ng kasama. Nagugutom. Pero totoo niyan, late na yung pagkain niya. Dapat kanina pang mga alas 5 o alas 6. So alas 7 na ata. Yan. Napaka-social na itik na to guys. Pero nakakatuwa siya. Sa susunod papakita ko siya sa inyo. Ibababa ko siya. Sinusundan niya ako. Kala niya siguro tatay niya. Oo, kumikilala siya ng amo. Yan. Nahiwa na ng maliliit guys. So, ang gagawin natin, gagawin ko pala, ihahalong ganyan. Ayan. Tapos, mekos-mekos yan.
Yan. So, yan na yung pagkain niya guys. So, hanggang kinabukasan na to. Although hindi naman niya kayang ubusin. Pero mas mabuti na yung may sobra. Kesa sa ano, kasi medyo pagka kulang na sa tubig yung pagkain niya. Medyo hindi na rin kinakain. Gusto ata may sabaw yung pagkain. So yan guys, ready na para ipakain sa kanya. Tara, samahan niyo ako. So ito na oh, alam niya na pakakainin siya. O yun oh, nung kabagad oh. O ganyan siya, gutom na gutom. Gustong gusto niya talaga yung gulay. Yan. Napansin ko kasi yan nung mga nakaraan. Naghiwa ako ng gulay. Kala ko din niya papansinin. Mas inuna niyang kainin yung gulay kaysa dun sa kanin. Kaya yun, pagka namamalengke ako, sinasamahan ko na ng gulay. Tapos gagayat-gayatin ko na lang. Yan. Madusing siya guys kasi wala pa talaga kasi siya balahibo. Hindi kagaya nung medyo oldies na, maganda na yung balahibo. Ito, talagang sisiw pa yung dating niya. Kaya nga sana mabuhay to para tuloy-tuloy na magkasama kami. Marami kaming plano guys, ninog-nog. So sa ngayon, madalas munang dito siya sa kulungan. Pero ilalabas ko rin siya para ma-exercise naman yung mga paa niya. Yan, nilalagyan ko siya ng ilaw guys kasi sabi niya sa akin, baka pwede akong may ilaw dito pagkagabi kasi natatakot daw siya pagkagabi. Gusto niya maliwanag. Kaya yun, sinunod ko naman siya, nilagyan ko siya ng ilaw dito. Yan, kaya pagka kinabukasan, sinilip ko siya, buhay pa rin siya. Hindi siya inatake sa puso. Sa takot sa buong magdamag. Guys, ang takaw-takaw niya. Minsan pinaghahalo ko yung gulay, feeds, tapos kanin. Madaling lumaki yung itik. Noong December 23 to guys, nabili namin. Nabili ng anak ko. Tapos nung 23 hanggang 29, iniwan namin siya rito. Nilagyan ko lang ng maraming pagkain dito. Tapos bumalik kami ng January 4. Pumunta kami ng Pangasinan. Pagdating ko dito, buhay pa rin siya. Tapos inaamag na yung pagkain, pero kinakain pa rin niya. Importante dun guys, merong tubig. Kasi yun talaga yung magsosurvive sa kanila. So yun guys, hanggang dito na lang yung ating vlog ulit. Sa mga susunod na lang ulit, pakikita ko sa inyo si Nognog. Maraming salamat sa panonood nyo guys. Sana patuloy na suportahan at subscribe naman sa mga bagong nakakapanood ng YouTube channel natin.